Sobrang challenging ng Old Delhi, no? Ano kaya to? Sana hindi to Cheers! Hey! Parang bumabalik ka sa ano talaga, lumang panahon dito sa India. Let's go guys! Biryani. Walang ano-ano dito, Pilipino-Pilipino. Tara, let's bardagur ourselves guys. Hi guys! Welcome back to my channel. It's our second day na dito sa India and today magta-try na tayo ng mga street food nilo. Finally, kaya to. So pupunta tayo sa Chandni Chowk, isa sa mga sikat na market dito guys. May mga street food doon, maraming tao doon kasi it's located in the Old Delhi. So today, bibisitahin natin ang Old Delhi. So sabi nila mas matao daw doon, mas magulo, and tignan natin, mas maraming street food. Pupunta rin tayo sa Spice Market. And then, let me look at my itinerary. Pupunta tayo sa Red Fort. And then, ano pa bang pupuntahan natin today? Pupunta rin tayo sa Jama Masjid and Gurudwara Bangla Sahib. So, marami tayong pupuntahan today. Basically, nasa Old Delhi ang itinerary natin today. Kasi kahapon, nag-start na tayo sa India Gate. Mostly mga nasa New Delhi lang tayo. So ngayon naman pupuntahan natin ang Old Delhi part. Let's go! Nag-take na rin pala ako ng Ursiflora. Kasi nga sabi ko mag-street food tayo ngayon. Kaya for protection lang ng ating tiyan, nag-Ursiflora na ako. Actually, na-realize ko sensitive yung tiyan ko. Kagabi, nag-Ursiflora din ako kahapon. Tapos nag-try ako ng isang street food. Medyo nagsumama yung tiyan ko kagabi. Kaya nga sabi ko, shucks, ang lakas ng loob ko. Mag-street food ulit ako ngayon. Pero nag-Ursiflora naman ako. Sana kayanin natin. Let's go! May dala lang ako lagi na bottled water, guys, from the hotel. So, nilalagay ko lang to sa aking bag. Kasi maraming mga friends ko na nagsasabi sa akin, ingat sa water dito. Kapag bibili kayo ng mga sa malamig, medyo wag na lang natin itry yun. Kasi baka marami doon na sumasakit yung tiyan sa mga friends ko nung na-try nila yung mga tubig-tubig. So, bottled water na lang tayo dito. Ito pa rin labas na aking hostel actually. Let's go! Sarap muna natin. Ayan, nalabas tayo. So yun guys, nakalabas na tayo ng ating hotel. So yung hotel ko kasi located siya sa busy area. Paglabas na lang ng kanto namin sa kalsada. Ayan, busy na agad siya. Marami na mga tindahan. Even sa gabi, mailaw siya dito kapag gabi. Explore natin mamayang gabi. So, ayan. Maingay talaga yung mga busina dito, no? Lagi silang bumibisina. Tapos, pupunta tayo sa Chandni Chowk. Medyo malayo pala siya. Gusto ko sanang lakarin, pero more than 1 hour pala. Tapos, pag mag-Uber naman tayo, mga 160 to 200 rupees. So, mga 100 plus pesos siguro. Or gusto mong mag-tuk-tuk tayo. Baka mahal kasing singilin nila pag mag-tuk-tuk tayo. Or mag-train. Gusto niyo i-try yung train station nila? Kasi kahapon nag-Uber tayo. Baka ngayon, we can try other modes of transport, no? Train tayo, gusto nyo? Ay, hindi pala siya 1 hour na walk, guys. 29 minutes walk. I think kaya ko naman mag-walk ng 29 minutes para morning exercise. So, morning exercise para makakain tayo ng maraming street food. Ang ano lang talaga dito maingay, di ba? Yung pagiging prinsesa natin, nagugulat tayo, nawawala tayo sa composure. Dapat i-maintain pa rin natin yung pagiging prinsesa kahit maingay. Dapat ikaw maintain ka pa rin. Composed, well ano, ang tawag doon? Well educated, hindi eh. Well balanced. Hindi ko alam tawag. Yun guys, mga 150 lang oh. 100 pesos lang siya ng mga jackets. Dito siya na. In fairness, ito mga 100 pesos lang din yung mga pantalon nila. So, mga tinitinda sila dito ng mga parang malong ba yan? Tela-tela na. Jackets. Pang winter. Mga money changers din sila dito kasi walang Philippines na, walang peso. Mga chicken biryani ba yan? Wow.
Ayun, marami silang mga niluluto dito. Pwede rin tayong kumain dito actually. Ayan, no? Lunch, dinner, breakfast. दाल चावल रोटी सब्जी ठेले Guys, welcome to India, no? Ano, Bardagulan na to. The start of the Bardagulan Day. Hindi talaga siya madaling bansa, no? Medyo magulo, especially dito sa Delhi. Sabi rin kasi ng mga friends ko, dito sa Delhi talaga, ito yung magulo, ito yung maingay. So, nandito tayo ngayon, makikipagbardagulan. This is it, pancit. Ang ingay, guys. Uy! Puro pitpitan, bardagulan, labarn. So may dinaan akong tulay, guys. Umakyat ako sa tulay. Parang yun naman yung sinasabi ni Google Maps. So, may train station dito, oh. Diretso lang na. Medyo nagsisisi ako kasi ang init pala. Okay lang sa akin maglakad kasi na araw pala. Laban. Ginusto mo yan. Yun, may train dun eh. Saan kaya papunta yan? May mga basura lang talaga dito. Medyo dito sa Delhi, medyo magulo and madumi talaga, no? Sabi rin ng mga friends ko, so far sa Delhi daw talaga, dito yung pinaka magulo, madumi. But hopefully, sa mga ibang lugar na pupuntahan natin sa India, mas okay. Pero at least na-experience natin lahat, no? Yung ganitong gulo, and then maybe yung mga hindi masyadong magulo. Tsaka yung ingay talaga ng busina. medyo pet peeve ko yung masyadong maingay magbusina kahit sa Pilipinas. Pero ngayon wala akong choice kundi masanay sa ganong sound. Kasi lahat talaga sila nagbubusinas. Their form of communication, pero parang too much for me. But ganun yung nakasanayan siguro nila. So yun guys, nakarating na ako sa Chandni Chowk, no? So medyo magulo yung mga dinaanan ko. Ang dami kong pinagdaanan. So ito yung mga pagkain nila dito. Gusto ko may bubuyog pa sa ano, mga dessert. Ano yan? Different types of cake, no? Ano yung madalas silang ino-order? Meron silang mga brownies. Ano ba yung kinakain nila? Ayun. Ito yung kinakain nila, yung parang ano ba yan? Sinasawsaw nila. So bang i-try natin yun? Ayun, doon sila bumibili. Yan. Ito yata. Dito ba sila kung bumili na? Oh. Ito, oh. Niluluto nila dito. Tapos merong sauce. Ano ba yan? Hindi ko gets. Ang hirap. Parang hindi natin gets yung mga nangyayari. Guys, medyo hindi ko naiintindihan yung process. Hindi ko kaya. Hindi ko naiintindihan yung process kung paano mag-order. Tapos pag nagtatanong ako, tinuturo niya ako sa kabila. Tapos nagtanong ako sa kabila, tinuturo niya na naman ako sa kabila. Sabi ko, wag na nga lang. Hindi kaya ng pagiging... Alam mo, dito sa Chandni Chowk, may mga street food sila. Pero parang mas gusto ko pa yung street foods doon sa may hotel namin. Kasi paglabas ng hotel namin, marami na rin actually mga street food doon. Sana doon na lang tayo kumain, no? Ito kasi nababasa ko to sa internet. Chandni Chowk, sikat nga kasi siya sa internet. Pero parang mas gusto ko pa yung vibe doon sa malapit sa hostel namin. Marami ding street food doon na kinakamay-kamay nila. Mas gusto ko pang mag-try doon. So yun guys, siksikan. Makikisingit lang tayo. Oh my god, ang ingay. Ang daming nangyayari, ang daming ingay, no? Sobrang challenging ng Old Delhi, no? I mean, nakapunta na rin ako sa mga iba pang magugulong lugar, pero grabe yung kaguluhan dito guys. Parang I don't think kung first time traveler ka, kakayanin mo yung ganito kagulo. Baka magi-give up ka. Ang ingay. Sige, lakad pa tayo. Meron silang niluluto dito na parang
Ito kaya try natin. How much? One? So guys, mag-try tayo ng Indian food. Hello. So, 70 rupees daw yung isa. Try natin. Ganito nila kinakain. Hello. Sinasawsaw nila sa parang sauce. Parang ito yung kinain namin ng friend ko sa Switzerland eh. Sige, try din natin. So ito guys, binigyan nila sa akin yung pagkain. So parang merong, ito yata yung butter paneer. Tapos parang may bread siya. Ito yung niluto nila kanina, di ba? Merong butter, sa parang crunchy, crispy. May mga curry, different types of curry. Sana lang hindi maanghang to. And then, hindi ko alam kung ano to. Meron din silang binigay na sibuyas plus may green. Let's see. Based sa pagtingin ko sa kanila, hinahati-hati nila yung tinapay. So, ganun yata nila kinakain. Let's go. Ganito kasi. Saw mo siya sa mga curries. Siguro start tayo dito. Ano kaya to? Sana hindi to medyo salty and spicy. Spicy yung lasa niya. Sana makaya natin. Medyo maanghang siya para sa akin. Hello. How many price is this item? So guys, ito yung kinakain ko ngayon. Maliit kasi yung mesa, so yung pagkain na lang ipapakita ko sa inyo. I-pinch mo lang. Try naman natin itong second sauce. Cheers. Mas gusto ko tong pangalawang sauce kasi hindi siya manghang. Ito kasi medyo manghang siya para sa panlasa ko. Ito. Mayroon tayong audience impact. Nakatingin silang lahat sa akin. Tapos tinatanong nila kung magkano daw yung camera. Sabi ko 37,000 rupees. Yung butter paneer, parang merong spice sa loob. Look. Parang meron na siyang maanghang na spice. Sausaw naman natin sa white. Hindi ko alam kung ano itong white na to, pero ganyan yung itsura niya. Maasim na parang yogurt. Hindi ko alam kung ano siya. Basta itong dalawa curry, ito parang yogurt yung white. Cheers. Favorite ko yung pangalawa, mas hindi siya favorite ko yung pangalawa, mas kaya ng panlasa ko. Yung isa sobrang anghang, yung isang yogurt naman na maasim, medyo weird para sa akin. Itong brown, yung hindi siya masyadong, parang curry lang siya na kaya. Pressure ako kasi nakatingin sila sa akin. Nagbigay din sila ng tubig, pero may sarili lang akong dalang tubig. Yung picture niya yata. Okay. Hey. Okay guys, na-survive natin yung ating first Indian food today, no? Butter paneer. So, kinakamay talaga siya, no? Igaganon-ganon mo yung tinapay, tapos isasawsaw mo siya sa different sauces. May curry, may white na parang maasim. Hindi ko type yung white na maasim. Yung brown na curry yung gusto ko. Yung isang curry sobrang anghang. Although nakakain na kasi ako ng butter paneer, kasi nung nasa New Zealand ako, di ba, meron akong na-meet na Indian doon nung naka-hostel ako. Tapos kumain kami ng Indian food. Ang in-order namin is butter paneer. So medyo familiar sa akin yung lasa. So parang man lang naman siyang bread na pinahiga nila, di ba? Parang flat na bread, tapos isasaw-saw mo siya. So far okay ako sa brown, but the others hindi siya para sa akin. Okay, nakakain na tayo. So punta naman tayo sa isa pang itinerary ko today na walking distance lang din dito. It's called Red Fort. Mga 15-minute walk yata from where I am now. So lakad muna tayo guys. You know, may mga tinda rin silang mga prutas dito. Tapos merong ukay-ukay. Ay, ano ba yun? Ukay-ukay yan ba yan dyan sa area niyan? Yan. Welcome ko Cotton Market.
So mong i-check natin yung cotton market. Itong Chadney Chowk na divide siya maraming types of hello? Maraming types of hi guys. Maraming types of market, no? So merong mga cotton market, may spice market, jewelry market. So medyo malaki siya. So if you want to explore different types of market, pwede niyo rin siya magawa dito. So akala ko pag nasa Manila ako naguguluhan na ako, di ba? Ang ingay sa Manila, ang daming tao, pero come to New Delhi, it's like 5 or 10 times na mas magulo, mas maingay. It's an interesting country. Hindi talaga siya madali, no? Hindi siya madaling country, pero interesting na bansa. Tingnan niyo, ang dami nag-ukay-ukay lang. Diba? Biglang ukay-ukay area siguro ito. Kasi hindi man pumasok dyan, kaso ang daming tao eh. Sisiksik ba tayo? Hello? Sige nga, pasok tayo. Maraming tao dito eh. Ukay-ukay area. So kung init, dapat nagdala tayo ng payong guys. Bumili sila ng mga pantalon. Ooh. Interesting Old Delhi. Parang nilalagay lang nila sa lupa. So, pwede kayong mamili. Sapatos. May mga drinks na tinda dito. Ang init pa naman ng panahon. Matitempt na sana ako, pero ay na parang milk drink. Pero sabi ng mga friends ko wag daw eh. Pero tignan nyo oh. Eh, natitempt ako kasi nauuhaw ako, pero wag daw sabi ng friends ko. Ay guys. Wag bottled water lang ako. Kahit ka kanina sa kinain ko, no, binigyan nila ako ng baso tsaka service water. Hindi ko tinake. Medyo mahirap na. Okay, market. Kaso sobrang sikip, no? Malayo pa ba to? Labas na siguro tayo. Parang ang layo pa nang dun, no? Ikutin natin. But basically, puro siya mga ukay-ukayan, no? Yan guys. Dito sa may Red Fort area, meron din palang market. Ito na yung may Red Fort, oh. Lakarin lang natin papunta dun. Dito may mga market lang. Ang daming nagbibenta ng mga damit, no? Ukay-ukay. Tapos laging nakaganon, nakalapag or nasa mga table. Yun know, marami silang mga nuts dito. Casio nuts. Hey! Yun guys, pupunta tayo sa Red Fort. Hanap lang ako ng daanan. Guys. Hey. Kailangan ito mo. Ayun yung Red Fort to. Kaso walang tawiran dito. So feeling ko may underpass na naman ito. Kagaya nung sa last time. Hi. So yun guys, yung underpass papuntang Red Fort, parang train station pala. Grabe oh. Kahit sa pa-exit nila ang daming tao, no? Daming lalabas. So ang daming bumibili ng tickets. Even sa mga train station nila, jam-pack yung tao, no? Ang haba nung pila ng bibili ng ticket. Parang mahirap din yata mag-train, no? Hi guys. Kasi nakabili sila sa ticket. Okay guys, ngayon dito na tayo sa Red Fort. Ayan yung Red Fort, oh. Sa harap natin. Charan! So, dati daw hindi talaga siya red, no? It's called Red Fort, pero dati talaga white daw siya. Tapos nung parang natanggal na yung kulay na white, pinuntrahan na lang nila ng red para ma-preserve at para hindi masyadong masira. So dati itong Red Fort, kung makikita nyo, dati dito daw nakatira yung mga emperor during the Mughal dynasty. So yung Mughal dynasty, siya yung dynasty na nag-rule over Pakistan, India, and some parts of Afghanistan also before. So very powerful daw na dynasty yung Mughal before. So ito siya ngayon. Pero ngayon parang museum na lang siya. And then kapag during Independence Day nila dito, yung kanilang Prime Minister, dito sila naggumagawa ng parang speech. Siguro parang State of the Nation address kung sa Philippine Zona. Dito meron din sila sa yung Prime Minister kinakandak sa dito sa area na to, sa may
Red Fort. Yan, ang dami rin turista. Actually, mga local Indians, most of them. From other places of India. So, yan, pero currently, no, ang India tsaka Pakistan, parang hindi sila in good terms. So, parang hindi ka basta-basta makakalusot sa border. For example, nasa India ako, hindi ako basta-basta pumunta sa Pakistan kasi nga mahigpit yung border kasi hindi sila okay. And vice versa also. Siguro from India, pwede ako makapunta sa Nepal. Actually, binabala ko nga dapat mag-Nepal kaso di ba nagkaroon din kasi ng parang gulo doon. Yung nag-revolution sila against their government. So sabi ko, wag na lang siguro muna, baka magulo pa. Pero feeling ko naman nawala na yung gulo, pero ayoko lang mag-risk. Pero tara, lakad tayo ng mas malapitan dito sa may Red Fort. O diba? Ang lakas makalumang panahon. Pero ang concern ko lang sana tinatanggal nila yung mga ganitong ano kaya tong mga parang kalat-kalat sa sa sahig. Pero magandang pang picture-picture. So, may mga ibon na kaya ba ng camera? May mga ibon na lumilipad-lipad. Try natin mag-selfie sa Red Fort. Hey! Actually, during nung pag-a-apply nga ng e-visa, parang mayroon dong question na kung pumunta ka ba sa mga countries like Pakistan in the past. Yun, recently, kasi parang bawal yata kapag like super recent, like from Pakistan, pagalitan nila ako pag sinasabi ko yung country name. Basta medyo may gap yung dalawang countries ngayon. So hindi siya pwedeng pagsabayin sa isang trip. Pwede bang pumasok dyan? Pwede libre lang kaya pumasok dito? Sa museum na to or may bayad? Pero ayun merong ticket para pumasok tsaka ang gulo. Ang daming tao guys. Scan and pay. Pwede mag-scan and pay Iniisip ko pa kung papasok ko kasi merong bayad and then parang scan and pay daw. Anong ipipay ko dun? So parang naguguluhan kasi ako sa process ng ang daming tao. No? Pasok ba tayo or okay na nakita natin siya dito from the outside, itong Red Fort? Hi guys! Hello! Again guys, bumili ako ng ticket kasi may pila pala dito. Tapos pag foreigner ka, pag tourist ka, walang pila. Kasi ako lang yung tourist. So dumiretso na ako dun sa counter kasi wala namang ibang tourist. Ako lang yung tourist. Tapos 600 rupees yung bayad. Mahaba yung pila kapag yung mga locals. Pero kasi 50 rupees lang sa kanila. So ang layo ng nakita ko sa kabila, ang nakasulat lang 50 rupees. Tapos pag tourist 600 rupees. Ang laki ng difference, no? Parang 550 rupees. Pero, sige, para ma-experience natin, laban tayo. Hi, guys! Hello, guys! Is it the first time? Yeah, it's my first time. Are you from Delhi? Yeah. Oh, you're from Delhi? Yeah. Oh, nice. But you're here for vacation? No. We're just hanging out. Alright, Just roaming around. Alright, cool. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Sige, ito yung ticket natin. Pasok tayo. Ang feeling ko para akong, alam mo yung bumalik ako sa mga era ng Troy or yung mga movies na makaluma, di ba? Tas parang may mga kastilyo silang ganito na pinoprotektahan nila sa mga kalaban, di ba? Parang bumabalik ka sa talaga lumang panahon dito sa India. Pasok tayo guys. Wow. Tara guys, pasok tayo sa Red Fort. Yan guys, sa loob ng Red Fort may mga rin pala shops. May mga tindahan ng kung ano-ano. Bags. Ito, mga earrings. Magkano kaya yan? So basically parang shopping center din pala, no? Parang shopping area din siya dito. Ang museum daw kasi is naka-close today. Meron din daw area dito na museum part. Pero naka-close siya. So itong Red Fort area lang yung open daw today. Basically shopping din. Dami talagang tao.
Ano? Hi guys. Gusto ko yung nakaano sila. Holding hands. Oh. Ayan. So parang feeling ko before, ganito lang siya, yung white lang talaga. Yung hindi pa nila pinipuntarahan ng... Ah, may park din. Okay. Ayan, may park oh. Ang saya, sana kung may pagkain, tas kain muna tayo dito, no? Ayun, no, tahimik dito. Minsan ka lang maka-experience ng ganitong katahimikan sa New Delhi. Ay, lalo na sa old, hindi pala New Delhi. Old Delhi. Sa New Delhi, magulo din naman pero kaya pa. Yung Old Delhi talaga guys, parang, oh my gosh, this is like heaven. Heaven yung ganito guys. Worth it yung binayad na 600 rupees para sa katahimikan. Parang ito yung kinikrave ko kaninang umaga pa. Yung walang nagbubusina, yung hindi magulo, makakapaglakad ka ng maayos. Dito ko pa lang pala makikita sa Red Fort guys. So kung hindi nyo na kinakayang kaguluhan ng Old Delhi, punta kayo dito sa Red Fort. Kasi mga Indians talaga, no, so ang friendly nila. Lahat gusto mag-hi sa camera. Naku-curious sila, minsan gumagano'n pa sila. Nakakatuwa. Pero sobrang overpopulated din kasi ang India, no. So marami din talagang tao, kaya ang populated talaga, especially dito sa big cities like Delhi. So ayan. Wait lang, hinga lang ako ha. Magre-recharge lang ako. Kasi nalulobat ako sa dami ng tao. Kaninang umaga pa nga lang, palubat na ako dun sa may Chandni Chowk. Magandang breather ito. Ayan o. Yung mga ibon lang. Ayan yung walls sa likod ko. Ganda. Sana may dala akong pagkain. Ang sarap kumain-kain lang dito. Baka may mabibili ng kape dito. Okay, ang lawak pala ng Red Fort guys. Mukhang ano nga siya ng mga royal family before, mga emperor, no. May malawak na garden pa dito. Yan, may pang tao dun. Siguro ng mga kapanahunan nila kapag bored sila sa life, dito sila naglalakad-lakad yung mga emperor. Ang kanyang hardin na napakaluwag. Naghahanap siya ng mga kawal na matitikas. Sorry, hindi. Yan, meron ditong area guys na parang canteen nila. Check natin kung may mabibili tayong pagkain. Nai-stress ako guys kasi ang ordering process, magbabayad ka muna sa side. Tapos pag nagbayad ka, bibigyan ka ng ticket, tapos i-claim mo na yung order mo. Ang sinabi ko, 1 Coke and 1 burger. Alam niyo kung anong dumating sa akin? 1 Coke and 1 water. Ano ako mabubusog? Gusto kong kumain ng solid food ba? Coke and burger. Water ba yung sinabi ko? Burger. Sabi ko 1 Coke and 1 burger. Ano ba dapat? Burger? 1 burger? Bakit water? Nahihiya na ako ipapalit kasi nga magbabayad ka muna bago yung claiming. So nakapagbayad na kasi ako. What? Burger? Water? Magkalapit na water. Pero burger talaga yung sinabi ko. Manghingi na lang ako eh. Manghingi na lang ako ng ano, pagkain sa mga tao dito. Wala akong solid na food eh. At least may bottled water. Ang laki pa naman ng bottled water, hindi ko siya mailalagay sa bag ko. Sige, Coke na nga lang. Kaya na to. Meron dito mga nagpipiknik-piknik din. Meron ditong tara. Pahinga muna tayo. Let's drink some water. Talagang kumain. Nagugutom kasi ako kasi yung butter paneer kanina, 'di ba? Isang ganun lang 'yun. Parang hindi naman siya sapat. Parang breakfast saka brunch na kasi 'yun. Breakfast saka lunch ko na. Parang hindi siya sapat. Nagugutom ako pero sige. Coke na lang, cheers. Water, burger. Ang layo ng burger. Guys, I have some friends here. Namaste. Na-amaze sila sa ginagawa ko sa live. Di nila alam nagugutom ako. Ha? Channel? Marvin Samako. YouTube? Maybe 150,000. Yeah. No, not really.
Baka may pagkain kayo dyan. Sige, bye guys. Sayang wala silang pagkain, nagugutom sana ako. Interested lang silang malaman kung ilan yung subscribers ko, pero hindi sila interested tanungin kung nakakain na ba ako. Minsan yung mga tao gusto lang nila makita yung external, pero internally di nila nagsasuffer ako. Hi, gusto kong kumain. Burger, water. What? Hi guys. Hi guys. This one. Follow. Oh, you subscribe? Thank you so much. मैंने वीडियो डाल दो. Video? This one? When to upload? Maybe next week. मतलब? Next week. Next. Yeah, maybe 5 days. 5 days बाद. Yeah, you will see yourself in the video. Vlog डालोगे पूरा ऐसे? What? Vlog डालोगे? Alam mo dito sa India yung mga lalaki to lalaki nag-holding hand sila. Yung friends lang ha, yung normal na friends, nag-holding hand sila. Tapos minsan lalaki to lalaki nakahiga sila sa grass. Tapos nakahiga yung isang lalaki sa tiyan ng isang lalaki, ganun. Parang out of all the countries, hindi ko in-expect na ganun pala ka-komportable yung mga Indians. Hindi sila, di ba meron kasing parang pag lalaki ka, hindi ka dapat magpakita ng masyadong ganong affection sa kapwa mo lalaki. Parang di ba may ganong stigma. Pero dito sa India, parang wala silang pakialam, no? Pag tropa kayo, ganun sila ka-close sa isa't isa. Nag-holding hands, nakahiga sila sa grass ng ano. So walang mali siya. Under construction pa yung area na to. May mga nagtatrabaho. Grabe, ang init ng araw ha. So trabaho pa rin sila. Binubungkal nila dyan. So dito guys, di ba maraming tao, pero yung mga tao wala talagang amoy. Yung may certain weird na amoy, mostly talaga yung parang amoy incenso. Sa ibang places siya eh. Sa market, ayan, sa market kasi medyo may amoy talaga doon. Pero kapag wala ka naman dun sa mga market, nandito ka sa ganito like parks, kahit maraming tao ganyan, meron lang talaga tayong misconception na kapag nasa India mabaho agad. Hindi guys. One photo? Oh yeah, sure. Guys, let's take photo. Smile करो ना, आप लोग पे smile. Okay. Thank you so much. देवेंद्र को इतना तो पता. Meron lang talaga tayo minsan misconception. For example, sila no, wala talagang amoy guys. Meron lang tayong misconception na pag India mabaho agad or what. Pero wala talaga pag nasa normal place ka. Sa ibang areas lang talaga like market, medyo may konti. Pero dito wala, as in wala talaga. Pero dito sa Delhi lang kasi 'di ba very big city siya. Feeling ko lang medyo yung medyo mausok no. Basta parang feeling ko medyo mas polluted dito. Sana sa ibang parts ng India na pumuntahan natin hindi masyado. Pero kung yung concern nyo yung amoy, wala talaga, wala oh. No, parang normal lang siya. Meron na akong naalalang lugar na may amoy, yung mga Uber, yung mga sasakyan na nasakyan ko, medyo may kulob lang talaga na amoy. Pag every time nag-Uber ako, naka 3 na ba ako, 3 or 4, 3 na ako, naka 3 na ako na kotse. Parang every kotse meron lang talaga, may kulob na amoy may weird na amoy sa mga kotse nila. Yun yung napansin ko. Pero kapag nandito ka sa labas, wala yung ganong weird na amoy. Yan, dito sa Red Fort pa rin to. Ang laki pala ng Red Fort, no? Sa Sunday rin kasi ngayon, so extra dami ng tao. Kalapate, oh. Hindi ko rin maintindihan kasi for example, 'di ba, kapag may mga Indians sa Malaysia, hindi naman sa inaano ko, pero nung nandun ako sa Malaysia, medyo malakas talaga yung amoy nila, no. Minsan din kapag may mga Indians sa Philippines, malakas yung amoy, pero pag nandito ka sa mismong India, wala talaga yung ganung amoy. Makaka-confirm yung ibang mga nagpunta na dito sa India, no. Walang ganung weird na amoy, parang normal lang siya dito. This one. Thank you, sir. Thank you. Hinabol pa talaga nila ako para hingin yung channel ko. Tumatakbo sila kanina. Hingal sila. Sabi ko, ay bakit? Gusto pala nila malaman ko na yung YouTube channel ko. Ayan. Ayan yung sinasabi ko na paglalaki na minsan nakaganyan. Minsan naman as in minsan magka-holding hands talaga. Minsan naman ganyan lang.
Di ba ang lawak nitong Red Fort na to? So nagbasa-basa ako. Meron itong Red Fort pala, beneath it, may mga secret passageway, mga lagusan, mga escape routes, ganun. Siguro before, during the matagal na panahon. So, syempre dito nakatira yung mga emperors, no? So, meron silang mga backup plans. For example, nasugod sila, natalo sila. May mga escape routes daw dito na sa ibaba, may mga underground tunnels pala dyan na that will lead you to the escape. Hello guys! So, nag-hello sila sa video. Ayan, meron pala yan dito. Hi! Hello. Hi guys! Yeah, Yeah, YouTube channel. What else? Oh yeah, sure. Thank you. You too? Yeah, sure. Hey guys, I am also. मेरा सेल्फी में एक आप एक पूरा ले दो ना प्लीज मेरा भी एक ऐसा ये फोटो? Okay. थोड़ा साइड हो ना सानिया प्लीज. ये सानिया भी बीच में आ गई थी Last? मेरे साथ थैंक यू Selfie? Yeah, thank you. Only two Oh, one more? more. One more? Only two more. Thank you. Thank you so much. इसका भी ले सकता हूँ मेरे साथ Thank you guys. Nice to meet you. Thank you, bye. Oh, one more? Okay, sure. जाने पे साइड हटो पीछे वाली सब Thank Okay, you. good. Nice to meet you all. हेलो Bye-bye. Okay guys, lumabas na tayo sa Red Fort. Back to the magulong mundo. So, ang dami na namang tao dito. Ayan, tignan mo. Ang ingay, ang daming tao. May mga tindang ice cream, pineapple. Ay, ito panipuri. Gusto mo ba mag-panipuri na tayo? Parang gusto ko mag-panipuri. Magkano kaya to? Yun o. Kaso ang gulo dito. Hanap tayo ng pwesto na hindi magulo. Kasi parang hirap kumain dito tsaka mag-video. Ang daming tao. So nagtanong ako sa panipuri. Hindi siya nag-i-English. Sabi ko how much. Sabi ko hindi siya makasagot. Sabi ko 5 pieces. Sabi niya 500 rupees daw. 500 rupees yung 5 peraso. Parang piling ko overpriced yun. So sabi ko sige wag na nga lang. Not gonna lie, medyo hello. Medyo madumi talaga dito sa, especially sa Old Delhi, no? Kasi yung mga kumakain, tapos pagkakain nila, itatapon lang nila sa kalsada. Ganun lang sila dito. So, yung dinadaanan, medyo, yan, makalat talaga yung mga dinadaanan, no? So, yun lang talaga yung isang, hindi ko masyadong bet dito. Sinerge ko kung magkano yung panipuri, nasa 20 to 50 rupees lang daw. Mga 6 to 8 pieces na yun. So, masyadong mahal yung 500. Dapat nasa mga 20 to 50 rupees lang guys. So magbayad na lang siguro ako ng 50 rupees mamaya. Daming energy ni kuya. So ang daming mga nagbebenta-benta. Kung ano-ano lang mga binibenta ng mga tao, no? Sa gilid. Gulo. Siguro kung kaya mo ma-survive ang Old Delhi, kaya mo na ma-survive yung kahit saan. Like, sige, labo-labo na tayo. Walang madaanan. Yun guys, dito ako tinuro ni Google Maps para sa next stop natin. So, parang market na naman yung dadaanan. Hindi kahit dumaan na ako kanina dito. So basically, ang dami talaga mga nagbebenta ng kung ano-ano lang. Shades, damit, shampoo, prutas. Pero oo, tingnan mo, di ba makalat? Kasi parang after nila kumakain, parang tinatapon lang nila sa gilid yung mga kalat. May mga dumbbell pa dito, oh, pang gym.
sobrang random. Skateboards. Ano na meron dun? Winter wears. Taray, may winter collection, oh. Exhibition ng mga pang winter. Kahit sobrang siksikan na, meron pa mga motor na dadaan-daan. Yun, iba't ibang klaseng nuts, guys. Tapos kikiluhin lang ni Kuya dun. May mga ano sila, candy. Daming tao, no? Daming kung ano binibenta, pero ang dami rin bumibili. Grabe yung cultural immersion dito sa Old Delhi. Para magiging ano ka talaga nila, bilong. Magiging kabilang ka talaga sa kanila dito kasi siksikan. Pero at least nakikita mo yung kultura nila, no, kung ano yung mga binibenta nila. Ang susunod na pupunta natin is Jama Masjid. Pero napunta ako sa train station. Ang hinahanap ko is Jama Masjid na parang temple eh. Saan kaya yun? Tara, grabe yung train station, guys. Grabe yung pila. Ayoko, maglalakad na lang ako kasi mag-train ako. Tignan nyo yung pila ng train. Alas 4 pa lang yan, no? What more pa pag mag-rush hour na. Mahaba ng pila, Diyos ko Lord. Yun yung next stop natin, guys, yung Jama Masjid. Ayun, no, yung temple na yun. Pero bago tayo makapunta doon, ang sikip ng dadaanan. Ubus na ako today kasi ang daming human interaction, mga dikit-dikitan, kausap, nadidrain na yung battery ko. Kailangan ko na mag-recharge. Kailangan ko nang umuwi ng bahay, pero meron pa tayong itinerary. Last na to, si Jama Masjid. Ayan, guys. Ayun. Actually, meron naman tayong pupuntahan yung Taj Mahal. Yung Taj Mahal yung mas magandang mosque. Kaso wala kasi dito sa New Delhi or sa Delhi. Wala dito ang Taj Mahal. Nasa Agra. Yung next city na... Hi guys! yung next na city na pupuntahan natin, which is Agra. Nandun yung Taj Mahal. Pero sige, since nandito na tayo sa Delhi, tignan na rin natin itong Jama Masjid Mosque. Kahit drain na drain ka na, pag may nag-hi sa camera, kailangan mo pa rin mag-smile. Ang hirap ng introvert. Kailangan ko na maging extrovert. Hi guys. Para hindi na maubos yung energy natin. Hello. Hi. What's up? Yan guys, dyan tayo naglakad, no, hanggang doon. Ang tagal kasi, ang siksikan talaga. So, may hagdan dito. Yan. Malapit na tayo sa Jama Masjid. Tara, selfie tayo na para bang mataas pa rin yung energy natin. Yan. Na para bang hindi tayo napapagod. Na para bang extrovert. Or parang feeling ko nagugutom lang talaga ako kasi wala akong pagkain na nakakain. Ngayon ako kumakain sila biryani ba yun? Magkano kaya yan? How much is one? 250. Ha? 250. 250? Just 50? Thank you. Okay guys, na para bang may tiwala tayo sa RC Flora, napoprotektahan niya tayo. Magbiryani tayo guys. Diba, madaya talaga sila. Parang ang unang sabi niya sa akin, 250 daw. Sabi ko, 250? Tapos sabi niya 100. Tapos sabi ko, parang it's not right. Hanggang sa naging 50 na lang. So, 50 rupiah or sabihin na lang natin mga 30 pesos. In RC Flora we trust. Hanap lang ako ng pwesto para makakain. Let's go guys. Biryani. Na para bang Lord, nagugutom na talaga ako. Kayo nang bahala sa aking tiyan. Pero yung kanin nila, yung texture ng kanin nila, medyo matigas. Saka pahaba yung kanin nila. Pinaalis tayo doon guys. Sulipat tayo ng pwesto. Nakaupo na lang ako para maipakita ko lang sa inyo yung kinakain ko. So yung kanin nila, no, medyo malalaki. Tignan nyo.
Pahaba yung shape ng kanin. Mayroong sauce. Ano ba yun? Parang ketchup, tomato sauce. May chicken, may meat ng chicken. Actually, yung chicken masarap. Hindi ko alam kung masarap ba siya o sobrang gutom na talaga ako. Pero, in fairness, nasasarapan ako. Not gonna lie. Medyo maanghang ng konti. May malaking part ng chicken. Ay, ano yan? May leeg. Leeg ng chicken. O, cheers tayo, guys. Boobs. Na para bang naging local na tayo sa sobrang gutom ko. Ayan na, may malaking chicken. Sarap. In fairness, masarap. Okay, nakakain na ako. Huwag niyo akong hamunin. Ready na ulit ako makipagbardagulan sa inyo. Walang ano-ano dito, Pilipino-Pilipino. Tara, let's bardagur ourselves, guys. And let's go inside. Guys, हमारे भी guys कैसे हो आप लोग? Hi guys. बढ़िया, ये देखो हमारे फ्रेंड. Friends, hi guys. आप कहाँ से? Hey guys, ready na ako makipag-bardagul. Sige, extrovert ulit tayo. तो बताओ. I don't speak English only. This is YouTube channel. YouTube? Oh yeah. YouTube. Yes. Magsa-subscribe daw sila sa channel. My name Manav. Manav. His name is Vishal. Okay, nice to meet you guys. Enjoy. I am big fan. Really? Oh, sige. Thank you so much. Nice to meet you guys. Subscribe. Thank you guys. Guys, yun na yung Jamad Masjid, no? Kaso kailangan mag-take off ng sapatos na para bang tinatamad na ako mag-take off ng shoes, so baka hindi na. Ay, hindi ulit sila. They're back, guys. My friends are back. Hello. Hello guys. My friends, subscribe you, like and comment, share. All of. Yeah. Thank you guys. Thank you so much. Ayun guys, umalis na ako kasi yung mga bata, sinusundan nila ako. Gusto nilang sumali sa vlog ng sumali. Alam mo yun, tapos parang ayaw tayo nilang umalis. So sabi nila mag-vlog lang daw ako, wag daw ako. Gusto nila naka-on lang lagi yung camera kasi gusto nilang makita sa vlog, which is nakakatuwa din naman. Pero anong gagawin namin? Parang di rin naman sila masyadong sasalita. Puro lang like and subscribe, ganun lang. So umalis na ako kasi sinusundan talaga nila ako. Para nagpa-fanboying sila. Fanboying. Ano may mga tamarinds, oh. Tamarind ba yan? Para mga dried something. Actually guys, maglalakad na lang ako pa uwi. Medyo malayo, 40 minutes. Super layo. Kaso mahirap talaga mag-book ng Uber dito kasi nga siksikan siya. So yung mga kotse, ayaw nila pumasok. Kasi nga masyadong ingay. Ayaw nila pumasok kasi masyadong masikip. So cancel sila ng cancel. Tapos yung mga tuk-tuk naman, hindi kami magkaintindihan kung saan yung hotel ko kasi malayo yung hotel ko, di ba? So feeling ko, iaano nila ako, i-scam. Baka singilin ako ng malaki. So maglakad na lang tayo. Medyo malayo lang pero laban na. Hi India. Dito ka talaga matitest yung inyong full potential. Ito yung pinaka-challenging na napuntahan ko so far. Oh my god, ang gulo. Guys, malapit na ako sa aking hotel. Actually, binaba ko na yung bag ko kanina. Tapos bumili na ako ng tubig and coconut juice. Ay, coconut juice na naka-bottle. Tapos ngayon bumaba ulit ako kasi bumili ako ng saging, apple, and toothpaste. Tsaka shampoo. Kasi yun lang yung hotel ko. Yan o. Hotel Leroy. So nandito siya sa busy area. Ayan. Ang busy. Actually dyan marami nang mabibili ng mga prutas. Mga kung anik-anik. Tapos sa area naman to mga bilihan ng mga tela. Ayan. Makulay. So nandito sa may eskinita yung aking hotel. Let's go. So, I'm back na here sa ating hotel, no. Grabe yung sakit ng paa. Sobrang sakit ng paa ko kasi hindi tayo gumamit ng any type of public transportation today. As in, lakad-lakad lang ako. Isang oras, more than 1 hour. Tapos, ang gulo pa ng paligid na sobrang challenging ng India, guys. Especially sa Delhi, no? We will see the other cities. Pero Delhi,
I'm telling you, sobrang challenging, especially Old Delhi. Kahapon sa New Delhi, medyo magulo na, no? Pero sa Old Delhi, my God, ibang level yung kaguluhan dun, guys. Like, super challenging. Pati yung pagsakay. Meron namang mga nag-offer din ng mga tuk-tuk. Pero feeling ko kasi tatagain nila ako kasi alam nilang turista ko. Alam nyo naman, di ba? Napansin ko today, they will really try to scam you. For example, sa food, no? Sa biryani, ang sabi niya sa akin, 250. Sabi ko, hindi yan 250. So, tinignan ko siya, 250. Tapos sabi niya, 100. Tapos hanggang sa umalis ako, nung sinabi niya 100, umalis ako. Tapos sabi niya, 50-50. Tapos parang feeling ko fair enough na naman yung 50 rupees. Siguro mga, mura lang, 50 rupees, siguro 30 pesos, ganun. So, kinagat ko na. Tapos yung sa panipuri, di ba? Nagtatanong din ako, sabi niya 500. 500 for a panipuri. Tapos chinek ko sa Google, dapat pala mga 20 to 50 rupees lang. Ang laki ng gusto nilang ipatong. Pag alam talaga nilang foreigner ka, they will really try to scam you. So, kaya ayoko na rin magtanong sa mga tuk-tuk kasi alam kong i-scam nila ako, so wag na lang. So naglakad na lang ako, but mahirap. But yun yung choice na pinili ko. So ayun lang, kailangan mo lang talaga mag-ingat. No? Maraming mababait sa India, don't get, merong na mga friendly sila, they're very warm. Pero marami ding mga tao that will try to scam you. So you have to look after yourself. Tapos ngayon pala, bago ako bumalik sa hotel, bumili na ako ng mga kailangan ko kasi ayoko nang lumabas kasi grabe ka, talaga, maalikabok talaga dito sa New Delhi, no? Medyo makalat, maalikabok, magulo. So parang kanina pa ako ligong-ligo kasi parang grabe na yung libag. Nararamdaman ko na yung mga libag sa katawan ko. So bumili na rin ako ng mga pagkain ko. So, may nadaanan ako dito lang sa may area namin. Na-amaze ako sa saging, guys. So mga 12 na peraso to. Tapos 100 rupees lang. Sabi ko lang, pwedeng pabili ng saging with 100 rupees. Sabi ko, bigyan mo ako ng saging worth 100 rupees. Kesa magtanong ako kung magkano. Ang strategy ko, ito, magbabayad ako 100 rupees, which is 66 pesos. Bigyan mo ako ng saging. Akala ko kasi pag 66, bibigyan niya ako mga 3 or 4 na peraso. Kasi sa Pilipinas, pag nag-grocery ako, mga 30 pesos yung isang saging eh. So, nabigyan ako ng 100 rupees, which is 66 pesos. Ito yung binigay niya. Ang dami, di ba? Tapos sa apple naman sabi ako, pabili ako ng 50 rupees na apple. Isa lang yung binigay niya talaga. So, hindi ko alam kung tama ba yung presyo, pero isa lang yung binigay niya nung sinabi kong 50 rupees. Bumili ako ng water. Ito yata mga 60 rupees. Yan, para may stock na tayo ng water. Then, bumili din ako ng coconut drink. Parang gusto ko lang na may lasa na something. Pero ayoko kasi bumili sa mga palamig, mga sa malamig. Sa malamig ba? Ganun. Kasi nga baka hindi tayo safe sa tubig. So, at least nakabote. So, at least may lasa lang, no? Grabe yung New Delhi, especially na nilakad ko. Nung nilakad ko, mas nakita ko talaga kung gaano kahirap yung living condition, kung gaano ka dumi, kung gaano ka gulo, gaano ka ingay, no? Minsan nagrereklamo ako sa quality of life na meron tayo sa Pilipinas. Pero going here in India, especially sa New Delhi, mas nagpasalamat ako na at least hindi ako nakatira sa New Delhi. Kasi grabe, guys, hindi ko alam kung kaya ko mag-survive sa ganitong klaseng environment. India is not for the weak, guys. Hindi siya pang mga beginner na traveler. Ang challenging ng New Delhi, people will try to scam you. Ang daming lalapit sa inyo na, hindi, tapos sasabihin ko na no. Tapos sabihin nila, I'm not gonna offer you something. Tapos magkukwento sila, tapos mag-o-offer din pala ng something. So parang ang hirap, kailangan talaga matatag yung loob mo na no, hindi talaga ako sasakay. Dapat okay lang naman makipag-usap ka, but don't trust easily. Huwag ka talaga magpa-scam. Basta maraming challenges dito sa India, but it's an interesting country, no? Sobrang interesting yung kultura nila. Actually, kaninang umaga, di ko lang na-show sa inyo, parang may kinakasal dito sa may mga tug-tug-tug, to sumasayaw-sayaw sila dyan. Parang yung mga, basta kakaiba yung kultura ng India, no? Ma-amaze ka kasi, wow, para ka talagang transport back in time. Pero yung kalsada nila, minsan may simento, minsan may mga mabuhangin, so maalikabok. May ganung vibe na parang nasa makalumang lugar ka. But ayun lang, maraming salamat sa pagsama sa akin sa Old Delhi. So kahapon nasa New Delhi tayo, ngayon nasa Old Delhi tayo. Mas challenging ang Old Delhi, guys, kasi mas magulo talaga yung Old Delhi. And then tomorrow, meron tayong bibisitahin naman na para sa mga mayayaman. Mga area dito sa India na para sa mga mayayaman.
hindi ko siya lagi madalas nakikita sa mga vlogs, pero try din nating bisitahin naman bukas, no? So, yun lang. Maraming salamat sa pagsama sa akin today. Ito na lang yung i-dinner ko, apple and banana. At least nagiging healthy tayo dito sa India. But, ayun lang. Next day siguro mag-try pa tayo ng more street food. Like baby steps. Iniisa-isa ko muna, guys. Hindi ko kaya yung super extreme na yung mga kinakamay-kamay. But I will try kung kayanin natin in the next few days. But ayun lang. Maraming salamat. Kasi yung chan ko, pinapakiramdaman ko rin. May mga times na parang, medyo yung chan ko nagre-react sa mga kinakain ko. So parang, wag mo na masyado. So mahirap na. Especially na nandito ako sa India, mag-isa ako. So mahirap mag-rest para sa content. Tapos yung ako naman yung magsasuffer.